Good morning, home service tayo ngayon. October 9, araw ng Webes. Kapag magpapa-home service pala kayo, ganito ang gawin nyo, katulad ni sir. Buhayin nyo yung TV, videoan nyo yung sira, tapos ipadala nyo sa akin. Huwag nyo kalimutan yung model number, kasi yun yung isi-send natin doon sa service center na pagkukunan natin ng pyesa na ipapalit sa TV nyo. Tulad nitong kay sir, ayan, backlight issue. Kita nyo, nasa gitna lang yung ilaw. Ganun ang ginawa ni sir, binidyoan niya yung TV niya, tapos isinend niya sa akin. Confirm ko nga na backlight yung sira. Tapos isinend ko sa service center yung yung model ng TV niya para ma-orderan natin na swak talaga dun sa TV. Ito pala yung yung piyesa ng TV ni sir. Ayan, may pangalan ko pa. Wala pang bukas yan. Galing dun sa ating in-orderan ng piyesa na si Sir Jim Weltan na napaka the best. Hindi pa ako napahiya kahit kailan. Lahat ng in-order ko sa kanya talagang walang sablay. Walang sablay. Tsaka tumatagal talaga siya. Kaya tiwala ako sa kanya. Thank you so much Sir Jim Weltan. Yan, tinanggal na natin yung yung speaker tsaka yung mga lahat ng connection para masimulan na natin na palitan ng backlight. Ito yung makapigil hininga sa pagpalit ng backlight. Dapat hindi ka nagmamadali, tsaka dapat hindi nakadikit yung screen. Hindi nakadikit yung screen sa frame. Kasi once na nakadikit yung screen sa frame, basag ang screen, basag ang panel. Kaya dapat sigurado ka na maluwag ang screen. Hindi ka nagmamadali, magaan ang kamay. 100% ka na talagang maluwag siya. Kasi once na may dumikit dyan, basag ang screen. Yan, hahatiin nyo lang yan sa dalawa, tapos kailangan talaga balansing-balanse, hindi lamang yung gitna kasi sobrang nipis niyan. Sobrang nipis ng screen. Kapag tinanggal nyo na yung screen, yan na mabubungad sa inyo. Yung mga kulay puti. Yan na makikita nyo sa TV kapag natanggal na yung screen. Mga puting plastic. Yan yung mga sa ilaw, humaharang sa ilaw para hindi direktang maliwanag. Yan yung defective na backlight, yan yung papalitan natin, yung tinatanggal kong yan. Dapat meron kayong yung kutsilyo na sobrang nipis, sobrang talas. Yung backlight na yan, may clip naman yan. Kapag katapos ng clip, gagayatin mo na yung pinakang adhesive tape. Yung adhesive tape na yan, sobrang tigas. Ayan, mabuti na lang meron tayong magandang pang tanggal ng mga dikit-dikit. Natanggal na natin yung dalawang backlight. Nalinis na rin natin yung pinagtanggalan ng lumang backlight para yung ipapalit natin bago, pit na pit. Yung heat load mag-transfer agad dyan sa nakikita yung body aluminum. Kasi kung hindi mo lilinisin yung pinagtanggalan natin ng lumang backlight at baku-baku yan, hindi agad magta-transfer yung init. Kapag hindi agad nag-transfer yung init, mapupersa yung ilaw, mapupundi agad. Kaya kailangan yung paglalapatan ng bagong ilaw makinis para yung init niya transfer agad dyan sa body. Matibay yung ganitong backlight kasi yung init niya talagang napakalaki ng niya, body heat sink. Ito na yung bagong backlight nating in order kay Sir Jimwell. Yan, mga kapwa ko technician, subok ko na talaga si Sir Jimwell. Kaya talagang isa lang ino-orderan ko. Bali, pala yan, dalawa yung backlight na yan. Hinati sa dalawa. Pero maraming maraming ilaw. Magkadikit sila. Magkadikit. Yan, tapos na tayo tapos na natin ilagay yun, ititestingin na natin yung ilaw para 100% tayo na grabe, ang ganda, perfect, ang lakas. Ganun pala yung ginagawa ko sa ngayon. Dati binubuo ko muna bago ko tinetesting, mali yun, natutunan ako sa kamalian ko. Ngayon kapag kinabit ko na yung backlight, testingin ko muna yung backlight kahit hindi pa nakakabit yung screen para sure tayo na umiilaw talaga. Makapigil hininga na naman yung paglagay ng screen na yan. Kailangan talaga sureball yung mga bawat galaw. Isang attempt lang dapat, hindi yung paulit-ulit, kasi sa pangalawang attempt mo baka mabasag mo na yung screen na yan. Kaya dapat talaga 100% yung ginagawa mo, hindi ka nagmamadali. Kaya dapat sureball. Yan, tinesting na natin yung backlight dyan na 100% na umiilaw talaga. Kaya nilagay na natin yung screen. Sobrang sensitive din ang paglagay ng screen. Sobrang sensitive. Yung mga bukol-bukol kailangan flat na flat. Kasi pag may bukol-bukol dyan, nilagay natin yung frame, diniin na natin. Nako, lapatok yan. Kaya kailangan talaga 100% na flat. Ayan, tapos na natin ilagay. Hindi naman tayo kinakabahan na kung hindi under yung TV o kasi na-testing na natin. Sigurado, magpapangsyon na lang maayos yan kasi wala namang problema yung screen yan. Yung backlight lang talaga. Si sir, yung may-ari ng TV, napakabait niyang kausap. Medyo sumakit lang yung ulo ko dun sa ilaw ng ng pinaggagawa natin dyan kasi yung electric fan
nakatutok sa taas sa ilaw. Yung ceiling fan nila. Oh, ayan, lumabas na yung ano, oh, Samsung. Samsung. Wow, perfect. Perfect. Bumalik na siya sa original. Bumalik na sa original. Ayan, no. Ang ganda na, oh. YouTube. YouTube yung unang pinalay ni sir. Napakaganda. Talagang ano, bumalik sa original.